hello, sir. Hello, ayan. Sige po mga kapatid, tayo po ay humingi ng gabay sa ating buhay na Diyos. Salamat po, Ama, sa umagang ito na kami, Panginoon, ay binigyan mo ng pagkakataon ayon sa iyong awa at biyaya na kami ay nakakaharap, Panginoon, sa iyong banal na presensya. Pagpalain mo po ang bawat bahagi ng aming pananambahan sa iyo mula po sa aming awitan, mga panalangin, mga patotoo, kaloob, special number at aming pakikinig ng iyong mga salita. Pagpalain mo po ito at ang iyong Holy Spirit ang aming maging tagapagturo sa lahat ng ito at aming maging gabay sa magitan lamang at pangalan lamang ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Palakpakan po natin ating buhay na Diyos. Amen. Good morning. Manatili tayong nakatayo para sa ating pagpupuri sa ating Panginoong Jesus. Ang sabi po sa Psalm, sa awit, purihin si Yahweh sa banal na templo, ang Diyos ay awitan. Purihin sa langit ang lakas na taglay. Siya ay purihin sa kanyang ginawa. Siya ay purihin sapagkat dakila. Purihin sa tugtog ng mga trumpeta, awitan sa saliw ng alpa at lira. Sa tugtog ng tambol, magsayaw, purihin. Magsayaw, purihin, mga alpa at flauta. Lahat ay tugtugin. Ang Diyos ay purihin sa tugtog ng pompiyang. Sa lakas ng tugtog, siya ay papurihan. Purihin si Yahweh, lahat ng nilalang. Purihin si Yahweh. Isa pang malakas na palakpakan sa ating Panginoong Jesus. Sa araw na ito, tayo po ay umawit sa ating Diyos. Gamitin na natin ang ating kamay, ang ating paa, ang ating mga bibig sa pagpupuri sa ating Panginoon. Amen, Lord. Kami ay nasasabik sa iyong presensya, O Diyos. Narito ngayon naghihintay, inaasam-asam presensya mo'y muling maranasan. Ako ay narito ngayon nananabik na makita luwalhati ng iyong mukha. Minsan pa ako ay narito ngayon, naghihintay, Panginoon. Inaasam-asam presensya mo'y muling maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik na makita luwalhati ng iyong mukha. Sumasayaw na nga, sa galak tumatawa, nananabik na makita muli mong pagbisita. O Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, malayang-malaya ka, baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong-iyo. Minsan pauwitin natin, ako ay narito ngayon, naghihintay, Panginoon. Ako ay narito ngayon, naghihintay. Naasam-asam presensya mo'y muling maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik na makita luwalhati ng iyong mukha.
Baguhin mo ang buhay ko. Ito'y iyong sumasayaw. Sumasayaw na nga, sa galak tumatawa. Nananabik na makita, muli mong pagbisita. O Panginoon, Panginoong Jesus, malayang malaya ka. Baguhin mo ang buhay ko. Ito'y iyong for the last time. Sumasayaw, sumasayaw na nga, sa galak tumatawa. Nananabik na makita, muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malayang malaya ka. Baguhin mo ang buhay ko. Ito'y iyong. Baguhin mo ang buhay ko. Ito'y iyong. Baguhin mo. Baguhin mo ang buhay ko. Ito'y iyong. Yes, Lord, ang buhay namin, Panginoon, ay para sa iyo, God. Hallelujah! Salamat sa galak, Panginoon, sa saya, O Diyos. May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. Hallelujah! May awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos, na hatid ng puso, pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan. Handog niya ay hallelujah! Handog niya ay kagalakan. Handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Hallelujah! May galak, may saya. May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap na puso ay naglalaho. May awit at sayaw, may papuri para sa Diyos, na handog ng pusong pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan. Handog niya ay kalakasan. Salamat, Panginoon. Handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Hallelujah! Handog niya ay kapayapaan. Handog niya ay salamat sa kagalakan. Handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Handog niya ay kapayapaan for the last time. Hallelujah! Handog niya ay kagalakan. Handog niya ay kalakasan sa bawat puso napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Ay para lang sa Kanya. Ay para lang sa Kanya. Sa Kanya. Ay para lang sa Kanya. Hallelujah! Ang handog naming awit, Panginoon, ay para lamang sa inyo, Diyos. Yes, oh God. Salamat, Panginoon,
Yes, Lord. Tunay nga, O God, ng iyong katapatan ay walang hanggan, Panginoon. Kaya sa oras na ito, Lord, sa oras na ito, Panginoon, narito, Lord, ang aming mga papuring awit para sa inyo, O God. Hallelujah. Buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilan mo hindi mapapantayan. Minsan pa, walang hanggan ng katapatan. Walang hanggang katapatan, sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aming tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilan mo hindi mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, pupurihin ka sa awit, itataas ang aming tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilan mo hindi mapapantayan, O Jesus. Sa iyong kapurihan, Panginoon, ang kaluwalhatian, O God. Jesus, sa iyo ang kapurihan, kaluwalhatian, ngayon ay magpakailanman. Jesus, sa iyo ang karangalan, kapangyarihan, ngayon at magpakailanman. Hallelujah! Sa iyo ang kapurihan, ang kaluwalhatian, O God. Yes, pupurihin ka sa awit, itataas ang aming tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilan mo hindi mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aming tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong
iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Pupuri ka sa awit, kinataas ang aming pinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Jesus, yes, Lord. Walang kapantay, Panginoon, ang iyong kadakilaan, O God. Ang iyong karangalan, Panginoon. Ang iyong kaluwalhatian, O Diyos. Narito kami sa mga oras na ito, Lord God. Papakumbaba niyo, O God. Kilala namin, Panginoon, na kayo ang Diyos. Ang Diyos. Ang totoong Diyos na aming pinaglilingkuran. Ang Diyos na aming binibigyan ng mga awitin. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa iisang Diyos. Hinahanap namin kaligtan ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos. At sa himig na hain, tanging dalangin, kami katagpuin. Minsan pa narito kami, narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa iisang Diyos. Sumasamba kami sa iyo. Hinahanap namin kariktan ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos. At sa himig na hain, tanging dalangin, kami katagpuin. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kaluwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Iparanas mo sa amin, Panginoon. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kaluwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Dakila ang iyong ngalan. Dakila ang iyong ngalan. Yes, Lord, dakila ang iyong ngalan, Panginoon. Banal ang iyong ngalan, O Diyos. Makapangyarihan ang iyong ngalan, O God. Maraming salamat muli, Lord God.
Maraming salamat na muli, Panginoon. Kami, Lord God, ay hinayaan niyo pong magbigay, Panginoon, ng mga awiting ito, O God. Salamat, Panginoon, sa kalakasan, Lord God. Salamat, Panginoon, sa iyong patnubay, O God. Salamat sa pagmamahal, Panginoon, hanggan, O God. Sa iyo, Lord, ang lahat ng papuri, Panginoon, sa araw na ito, O God, at sa araw-araw ng aming buhay, O God. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Amen. Isa pang malakas na palakpak para sa ating Panginoon. I-welcome po natin ang bawat isa. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love, and may we always be to you what God would have us be, a family always stand, to be strong and to lean on. May we learn to love each other more and each new day. May words of love be on our lips and everything we say. May the Spirit melt our hearts and teach us how to pray, that we might be a true family. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love, and may we always be to you what God would have us be, a family always there, to be strong and to lean on, to be strong and to lean on, to be strong and to lean on. Bago ang lahat, palakpakan muna natin ang Panginoon. Yan. Ang gawain po natin dito ay nagsistart 9 a.m. pero medyo na-delay po tayo. Pasensya na po. Sorry po, Lord, kung na-delay po kami. Bali 9 a.m. po yung Sunday worship dito, and then meron po tayong prayer meeting. Midweek po yun. And then Sunday school for kids, 10 a.m. po. At meron po tayong Associated Bible Study, Sabado po, 12 noon. At meron ding Outreach Fellowship sa 13 Martires, Cavite, every fourth Sunday po. Okay. Opo, fifth Sunday. And then, meron pong feeding and healing, means per barangay po ito, evangelism. Si pastor na po ang bibigay ng detalye. Opo. Okay po. At dako po tayo sa ating tithes and offering. Wala pang na-assign. Siguro, mini-minimize mo na. Si Brother Berhel. Palapakan natin, Panginoon. Panalangin po natin ang ating mga kaloob. Panginoong Diyos, maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito, Lord God, sa titipon, Panginoon, na ginawa namin, Panginoon, sa umagang ito, Lord. Dalangin namin ang aming mga kaloob, Panginoon, na magamit, Panginoon, sa iyong gawain, Lord. At gamitin mo, Panginoon, ang bawat isa na narito sa iyong church, Lord God. Ganon din, Panginoon, sa mga
Pagpalain mo, Lord, ang mga nagbibigay, Panginoon, at ang mga hindi nagbibigay, Lord God. Pagpalain mo, Panginoon, sila sa trabaho nila, Lord God, sa kanilang pag-aaral. Panginoon, pagpalain po ang aming service ngayon, ang aming pang natitirang oras, Lord. In Jesus' mighty name, amen. Meron bang nahandang special number? Anybody? Kahit solo lang. Wala. Mukhang mo. Kasi Brother David, mukhang may prayer ka. Come on down. Palapakan natin, Panginoon. Wala. Kung wala po, dako na po tayo sa ating pagbabasa ng salita ng Panginoon. At ito'y pangungunahan, wala nang iba kundi si Brother David. Magsitayo po tayong lahat. Makibukas po kayo sa 1 Peter chapter 1 verse 23. Yamang ipinanganak kayong muli, hindi sa binhing nasisira, kundi sa walang kasiraan, sa pamamagitan ng salita ng Diyos na nabubuhay at namamalagi. Purihin ng Diyos sa pagbabasa ng kanyang banal na salita. Sige po, manalangin po tayo. Aming Amang Diyos sa langit, salamat po. Sapagkat ikaw ang aming Ama at kami ay ginawa mong mga anak mo sa magitan ng aming Panginoong Yeshua. Salamat po sa iyong pagtsatsaga sa amin, sa iyong biyaya at awa at pagmamahal na pinagkaloob mo po sa bawat isa sa amin. Ikaw lamang po ang hiniling naming maitaas at maluwalhati sa aming pag-aaral ng iyong mga salita at pakikinig ng iyong mga salita. Pagpalain mo po ito sa patnubay po ng iyong Holy Spirit sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus Kristo. Amen. Palakpakan po natin ating buhay na Diyos. Praise God. Purihin ang Panginoon. So, ang mensahe po ng ating Panginoon ay serye po ito. Tinutuloy po natin yung pag-iingat ng Diyos sa kanyang mga salita. Ang layunin po ng ating mensahe ay upang maunawaan natin na ang Diyos ay tapat sa pag-iingat ng kanyang salita sa lahat ng panahon. So ang sinasabi po natin ay yung kanyang written word of God o yung tinatawag po nating Biblia. Purihin ang ating Panginoon. Okay, bago po tayo magpatuloy ay welcome po natin. Hindi natin na-welcome kanina. No? Si Brother Sylvester. Palakpakan natin ang Panginoon. Ayan, kasabay po siya ni Brother Rogelio. At ewan ko, nawala si Brother Rogelio. Nag-CR. Okay. Praise God. Okay. Okay. Ang ating buhay na Diyos ay may pangako po sa atin na ang kanyang salita ay iingatan po niya sa lahat ng panahon. Nakita po natin to sa awit 12, verse 6 to 7. Ang mga salita ng Panginoon ay mga dalisay na salita na gaya ng pilak na sinubok sa hurno sa lupa na makapitong dalisay. So ang salita po ng Diyos ay dalisay. Ibig sabihin, ito po ay malinis, ito po ay totoo at tunay, salita ng Diyos na wala po itong mali. At ang sabi po sa verse 7, iyong iingatan sila, ang salita ng Diyos, o Panginoon, iyong pakakaingatan sila mula sa lahing ito magpakailanman. So, ang salita ng Diyos, yung original po na kopya, sinulat po ng mga propeta at mga alagad ni Kristo, wala na po yon. Ano po nangyari doon? Yun po ay nasira na. Ngayon, para po ma-preserve, dahil luma na po yon, siyempre masisira. Alam niyo naman po, mga libro natin, naitabi niyo pa po ba yung pinagsulatan niyo nung kinder kayo? Pag nakita niyo po, luma-luma na po, hindi na po magagamit. Kahit mga textbook, mga libro, ay ganun din po noon.
Kaya ang ginawa po ng mga alagad, ng mga propeta at mga iskriba, sinalin po nila ito sa ibang kopya. So, kinopya po nila ito at ang pangako po ng Panginoon ay iingatan po niya ang kanyang salita sa lahat ng panahon. Sabi po ni Kristo, ang langit, Matthew 24:35, ang langit at ang lupa ay lilipas, datapwat ang aking mga salita ay hindi lilipas. Ngayon, paano po ito iingatan ng Panginoon at ipipreserve? At paano po natin matitiyak na ang salita po ng Diyos na kopya na hawak natin ay siya rin po yung kopya na sinulat ng mga alagad at ng mga propeta. Paano po natin matitiyak? Ang kasagutan po dyan, mga kapatid, ay una ay ang pangako ng Diyos. Dahil kung ang Diyos po ay hindi nangako, wala po tayong katiyakan. Sabi po sa 1 Peter 1:23, ito po yung verse na binasa ng ating kapatid na si David. Mula po sa King James Version, being born again, not of corruptible seed, but of incorruptible, by the word of God, which liveth and abideth forever. So sabi po ni Peter, ay ang salita ng Diyos, ang dahilan tayo po ay na-born again. Amen po ba? So ano po ibig sabihin na born again? Nagkaroon ka ng bagong pagkatao. Ano po yung bagong pagkatao? Yung po yung ating espiritu. So yung espiritu natin dati, namatay na po yun, at binigyan tayo ng bagong espiritu ni Kristo nung tayo po ay na-born again. Paano po tayo na-born again? Nung tayo po ay nakapakinig ng salita ng Diyos. Amen po ba? Ngayon, kung hindi po iningatan ng Diyos yung kanyang salita, hilaw po yung ating pagiging born again, o hindi po tayo maboborn again. Kasi po yung salita niya ay corrupted. Yung kopya, hindi po yung original. Po natin, yung original ay original. Ngayon, paano po natin nalaman na yung kopya natin ngayon ay hindi corrupt o hindi po mga maling kopya ng tunay na kopya? So ito po ay iningatan ng ating Panginoon. Sabi po ni Peter, ang kanyang salita ay incorruptible. Hindi po pwede itong makorrupt ng tao o ng diablo o ng sino paman. Kaya ito po yung iingatan niya, which liveth and abideth. Sabi po sa Tagalog, yamang ipinanganak kayong muli, hindi sa binhing nasisira, kundi sa walang kasiraan. Ano po yon? Sa pamamagitan ng salita ng Diyos na nabubuhay at namamalagi. So, paano po nabubuhay at namamalagi ang salita ng Diyos? Pineserve po niya yung pagkokopya, iningatan po ng Diyos yung pagkokopya para makarating po sa atin. Okay, ngayon, napag-aralan na po natin sa marami pong version ng Bible. Diba? Merong King James, merong New King James Version, meron pong New American Standard Version, meron pong English Standard Version, meron pong Revised Standard Version, meron pong NIV Version. Sabi ko nga, si Manny Pacquiao, nabigay po siya ng mga NIV sa mga pastor. Nakahingi po ako ng kopya, nabigyan po ako ng kopya niyan. Ngayon, hindi ko na po uulitin yung mensahe ng ating Panginoon sa nakaraan na pag-aralan po natin na ang pinaniniwalaan po ng ating church na itinuturo ko po sa inyo ngayon ay ang version na preserve po ng ating Panginoon ngayon na yun po yung kopya ng original na salita ng Diyos, Old and New Testament, ay nakita po natin ay ang King James Version. Okay. Ngayon, paano yung mga ibang Bible? Ang pinagkunan po niyan, naalala niyo po yung Alexandrian Bible. Na ginawa po yan ng kultong organisasyon nung mga panahon na yon. At yan po yung kopya na yan, bagamat pinakamatanda, hindi po kasi nagagamit, yan po yung ginamit na pagta-translate sa New Testament. At pati ang Old Testament ay nagkaroon na po ng korupsyon. Pero yung King James Version,
supported by New King James Version. At siyempre, yung Tagalog na King James Version ay hindi po kompletong purong King James. May bahagi po siya na corrupted. Kaya maging maingat po tayo maging sa translation po ng Tagalog. Wala po tayong Tagalog na matinong translation. Kaya kailangan po natin unawain yung mga English ng King James, gaya po niyan, King James Version, at para malaman po natin, magkaroon po tayo ng konting pagkaunawa doon sa binabasa natin, pwede po natin siyang suportahan ng New King James Version, NKJV. At kung sa Tagalog naman po, susuriin mo kung tama yung translation niya sa Tagalog. Magbibigay po ako mamaya ng halimbawa. Okay. Ngayon, ang maling pananaw ng mundo tungkol sa Biblia, ano po ba ibig sabihin ng maling pananaw? Ito po yung kawalan ng paniniwala o hindi paniniwala sa salita ng Diyos. So, marami pong mga tao hindi naniniwala sa Biblia na salita ng Diyos. At ito rin po yung naging problema ng mga mananampalataya, kung naalala po ninyo. Bakit hindi po nila mapalayas yung inaalihan ng masamang espiritu na bata? Matthew 17:20. Ito po ang sagot ni Kristo sa King James Version. And Jesus said unto them, sa mga alagad po niya ito, no? Because of your unbelief. For verily I say unto you, if you have faith as a grain of mustard seed, you shall say unto this mountain, remove hence to yonder place, and it shall remove, and nothing shall be impossible unto you. Okay, suriin po natin yung verse 20, no? And Jesus said unto them, ang tanong po kasi nito, para magkaroon tayo ng background, naalala po nyo, yung batang inaalihan ng masamang espiritu, hindi po mapalayas ng mga alagad, dinala po niya ng Ama kay Kristo. At yun po ay parang nagwawala po yung bata at tumatalsik po yung bata at sinasapian po pinahirapan po ng evil spirit. At sabi ng mga alagad, bakit hindi namin mapalayas? Ang sagot ni Kristo sa verse 20, and Jesus said unto them, because of your, unbelief. Okay. Ngayon, ang sabi ni Kristo, if you have faith as a grain of mustard seed, kung meron lang kayong pananampalataya kasing laki ng buto ng mustasa, nakakita na po ba kayo ng buto ng mustasa? Okay, para ma-picture, nakita nyo na po yung buto ng munggo. Di ba? Okay, mas maliit pa po doon. Nakakita na po kayo ng hamburger na tinapay. Di ba yung hamburger merong butil-butil sa ibabaw? Yung burger bun, di ba? Yung mga butil na maliliit na yon, ganun po ang laki. Actually, mas malaki pa po yon sa buto ng mustasa. So, napakaliit, di ba? So, sabi po ni Kristo rito, magkaroon lang kayo ng kahit kaunting pananampalataya, maliit na pananampalataya, okay na. Alam niyo po, ang Panginoon, di po siya naghahangad ng napakalaking pananampalataya. Yung small faith natin, pwede pong maligtas na tayo. Ganun po ang ating Panginoon. Hindi po tayo pinahihirapan. Kaya lang, bakit hindi naging effective? Anong sabi ni Kristo? Because of your unbelief. Ano po ang kumokontra sa ating maliit na pananampalataya? Mantakin nyo, napakaliit na pananampalataya pero napakamakapangyarihan. Kaya niyang paliparin yung bundok. Walang imposible. Amen po ba? Naintindihan po ba? Okay, gaano kalaking pananampalataya kailangan natin? Maliit lang. Ayan. Kaya lang, bakit hindi effective? Sabi ni Kristo, dahil sa inyong unbelief. Ano po ang kumokontra sa ating pananampalataya? Yung ating kawalan ng paniniwala. Yung ating kawalan ng pananampalataya. Ano po ang ibig sabihin ng unbelief? Ito po yon. Ang ibig sabihin ng unbelief ay kawalan ng paniniwala o hindi paniniwala sa salita ng Diyos dahil sa mga maling paniniwala. So bakit hindi ka naniniwala sa salita ng Diyos? O bakit nagdududa ka?
nagda-doubt ka, nagdududa. Kasi merong sumasaging ibang paniniwala na kontra sa salita ng Diyos. Okay, pag in-entertain mo yon, kinuha mo yon, yun na yung tinatawag na unbelief. Okay. Ngayon, ito yung sinasabi kong babala. Pag binasa mo sa Tagalog na King James Version, ito po yung ang Biblia 1905. Mali ang pagkakasalin. Ano po ibig sabihin ng unbelief sa Tagalog? Kawalan o hindi paniniwala. Dahil sa maling paniniwala. Okay. Yun po ang ibig sabihin ng unbelief. Okay, tingnan po natin yung Tagalog ng King James Version. Sabi ko nga po sa inyo, ay hindi po purong tama ang King James Tagalog. Ngayon, nagkaroon pa tayo ng Pinoy version, lalong na disgrasya, lalong na-corrupt. Ang salita ng Diyos hindi corrupted, di ba? Lalong na-corrupt. Okay, tingnan natin yung Tagalog. Kaya maging maingat po tayo. Ano po sabi sa Tagalog na King James? Okay, may mali po rito. Tingnan nyo. Verse 20. At sinabi niya sa kanila, Panginoon, bakit di namin napapalayas ang masamang espiritu? Sabi niya. At sinabi niya sa kanila, dahil sa kakauntian ng inyong pananampalataya. Anong sabi sa version ng Tagalog? Kakaunti kasi ang inyong pananampalataya. Sapagkat katotohanan sinasabi ko sa inyo, kung magkaroon kayo ng pananampalatayang kasing laki ng butil ng binhi ng mustasa. Sandali lang. Ilawin natin konti. Sabi ni Kristo, dahil kakaunti, sabi ng version ng Tagalog, dahil sa kakaunti ang inyong pananampalataya. Sapagkat, kung magkaroon lang kayo ng pananampalataya kasing laki ng butil ng binhi ng mustasa. Sandali lang. Yung butil ng mustasa, yun na yung pinakakakaunti. Naintindihan nyo ba? Ang liit na nun, wala nang liliit pa ron. Kung may lumiit pa ron, kailangan mo na ng microscope. Nakikita nyo ba? Kung magkaroon kayo ng pananampalataya na laki ng butil ng binhi ng mustasa, ay masasabi ninyo sa bundok na lumipat ka mula rito hanggang doon at ito'y lilipat at sa inyo hindi may pangyayari. Kita nyo po yung diferensya, mga kapatid? Parang conflict yata. Sabi ni Kristo, dahil maliit ang yung pananampalataya. Pero kung meron kayong maliit na pananampalataya, ay parang na-disgrasya. Di po ba? Nakikita nyo ba? Kontra eh. So mali po yung translation sa Tagalog. Kaya pag Tagalog po binasa natin, kahit King James, madidisgrasya po tayo doon sa tunay na salita ng ating Panginoon. Ngayon, ano po dapat ang sinabi rito? At sinabi niya sa kanila, dahil sa kawalan ng inyong paniniwala o dahil sa hindi ninyo dahil sa hindi ninyo pagsampalataya. Yun po yun dapat. Hindi po yung kakaunti kasi. Ngayon, saan po kinuha ito? Tingnan natin yung King James, unbelief. Sa King James po, unbelief. Kawalan ng paniniwala o hindi paniniwala sa salita ng Diyos dahil sa mga maling paniniwala. Ngayon, bakit ka hindi naniniwala sa salita ng Diyos? Kasi meron kang ibang pinaniniwalaan. Ngayon, hindi po dahil kakaunti. Ang sabi po ng King James, dahil sa kawalan ng inyong paniniwala o dahil sa hindi ninyo paniniwala sa salita ng Diyos dahil sa inyong mga maling paniniwala. Yun po yung dapat na tamang translation sa King James. Kaya sumabit po yung Tagalog King James pagdating po doon sa napakahalagang verse, Matthew 17. Okay, saan niya po kinuha yon? Yun po ay kinuha niya, mga kapatid, sa NIV. Hindi na natin po babasahin. Wala po akong... May NIV ka ba dyan? Wala, ano? Okay, wala. Okay. Ngayon, ano po ang ibig sabihin ng unbelief? Okay, unbelief. Ayan, ha? Makikita po natin sa Mark chapter 6, example po ito ng unbelief.
Mark chapter 6, 1 to 6. Ngayon, ginawa ko pong New King James Version kasi yung New King James Version, pinababaw niya, o tinanslate niya yung English sa panahon natin na English. Yan po yung New King James Version. Pero galing po yan sa King James Version. Ayan. So sabi po sa NKJV, verse 1, Mark chapter 6, verse 1, Then he went out from there and came to his own country, and his own disciples followed him. Yan. Alam niyo na po, no? Verse 2, malinaw naman. And when the Sabbath had come, he began to teach in the synagogue, and many hearing him were astonished, saying, Where did this man get these things? And what wisdom is this which is given to him, that such mighty works are performed by his hands? Akala nyo po, compliment, di ba? Okay, tuloy po natin. Is this not the ito na yung disgrasya. Is this not the carpenter, the son of Mary, and brother of James, Joseph, Judas, and Simon? So, meron po siyang 4 na kapatid sa ina. And are not his sisters here with us? Meron pa siyang mga kapatid na babae. Hindi po totoo yung only child siya ni Jose at Maria. Hindi po totoo yun, ha? Yan po ay tinuturo ng kinagis na nating reliyon. Mali po yun. And they were offended at him. Diba? Ano ibig sabihin ng offended? Ha? Sumasama ang kanilang loob, nagalit sila kay Kristo. Ngayon, ang sabi ni Kristo, but verse 4, But Jesus said to them, A prophet is not without honor except in his own country, among his own relatives, and in his own house. So, hindi po kinikilala ang propeta sa sarili niyang bayan. Kasi saan po ba siya nangaral? Saan sinagoga ito? Sa sarili niyang bayan, sa Nazareth. Okay. Verse 5. Now he could do no mighty works there, except that he laid his hands on a few sick people and healed them. Okay, bakit hindi siya nakagawa ng maraming himala doon? Ha? Kasi, except he laid his hands on few. Kasi, yung pumunta sa kanya para magpagamot, ay kakaunti lang. Kasi, yung mga tao doon, hindi naniniwala sa kanya. Ayan. So, kakaunti lang ang napagaling niya ron. Kasi, kaunti lang yung lumapit. Hindi dahil sa hindi niya mapagaling, ano? Mali po yun. Dahil kakaunti lang ang lumapit sa kanya. Kasi nga, hindi sila naniniwala. Sabi sa verse 6, And he marveled because of their unbelief. Okay. Sabi niya New King James Version, bakit kakaunti lang yung lumapit sa kanya at napagaling niya? Kasi kakaunti lang yung nanampalataya sa kanya. And he marveled because of their unbelief. Then he went about the villages in a circuit teaching. Ayan. Okay. Tignan natin sa Tagalog, yung 6, verse 6 lang. Tandaan niyo yung unbelief. Ano ba ibig sabihin ng unbelief? Hindi paniniwala o kawalan ng pananampalataya dahil sa maling paniniwala salungat sa salita ng Diyos. Okay. Ano sabi ng Tagalog? Mark 6:6. At nanggilala siya, namangha siya sa mga tao, no? Gulat siya sa mga tao, si Kristo. Sa kanilang, anong kinagilas ni Kristo sa kanila, sa mga tao? Sa kanilang di pananampalataya. Dito, tumama ang Tagalog. Ang ibig sabihin ng unbelief, di paniniwala. Kaya lang yung di niya, kinontian, dapat hindi paniniwala. So, di pananampalataya. At siya'y lumibot at nagturo sa mga nayong nasa paligid. So, mga kapatid, ano ang hindi paniniwala ng mga tao? Hindi sila naniniwala na si Jesus ang Kristo, ang anak ng buhay na Diyos. Hindi sila naniniwala na si Jesus ay ang anak ng Diyos. Ano yung paniniwala nila? Ano yung maling paniniwala nila?
na si Kristo ay isa lamang karpentero, anak ni Jose at Maria, at may mga kapatid na lalaki at babae. In other words, ano yung maling paniniwala nila kay Kristo? Na si Jesus ay kaparehas lang nilang tao. Saan mo nakuha yung kapangyarihan mo? Parehas ka lang namin. Kilala namin magulang mo, kapatid mo. Diba? Tao ka lang eh. Kaya, yung paniniwalang ito, ang humadlang, yung maling paniniwalang ito ang humadlang sa kanilang paglapit kay Kristo. So ano po yung kalaban ng pananampalataya? Maliit na pananampalataya, napaka makapangyarihan. Pero anong pwedeng humadlang sa kanya? Yung ating kakaunting paniniwala. Tama po ba? Mali. Hindi po kakaunting paniniwala. Walang kawalan ng paniniwala o hindi paniniwala. Hindi po yung kakaunti. Mali po yung kakaunti. Kasi yung kakaunti, yung po yung sinabi ni Kristo na kailangan lang natin. Napakaliit o kakaunting pananampalataya, mapapalipad na natin ang bundok. Ano lang po ang kumokontra? Yung ating hindi paniniwala o kawalan ng paniniwala o pagdududa sa salita ng Diyos. So ano po yung mga maling paniniwala ng tao tungkol sa Biblia? Ano po yung maling paniniwala? Ito po yung Bible Origin Worldview. Ano po yung Bible Origin Worldview? Ang mundo, sanlibutan, ang paniniwala po nila na ang salita ng Diyos ay hindi galing sa Diyos. Ito po'y gawa ng tao, therefore, maraming mali. At hindi po ito salita o galing sa Diyos. At dahil maraming mali, ay mapapahamak ang mga tao. Dahil sa maling mga itinuturo ng Biblia dahil gawa lamang po ito ng tao. Naintindihan po ninyo yung maling paniniwala na ito. Ngayon, dapat po natin ipagtanggol ang Biblia na may kababaang loob. Sabi po sa 1 Peter 3:15, "But sanctify the Lord God in your hearts and be ready always to give an answer to every man that asketh you a reason of the hope that is in you with meekness and fear." Okay, dapat po natin ipagtanggol. Ngayon, ano po yung maling paniniwala sa Biblia na ito po ay maraming contradiction or error? Ngayon, meron bang mali sa Biblia, mga kapatid? O sa pagkakasulat? O meron bang pagsasalungat sa Biblia? Siyempre, hindi natin sasabihin. Kasi ang ating paniniwala, walang maling pagsulat, kundi maling akala o pagkakaintindi sa pagkakasulat ng Biblia. Ngayon, ano ba mo anak? Okay, nahuli yung pindot. Ayan. Okay, walang mali sa Biblia na kopya natin. At least, anong kopya po? Pagka sinabihan po nila kayo, maraming contradiction yan, maraming mali sa Biblia nyo. Bigyan mo nga ako ng example. Magbibigay sila ng example, huwag kayong pumayag na ang gamit nilang Bible, NIV. ESV o ibang. Dapat ang Bible nila ay King James Version. Pag binasa sa inyo yung mali, sandali lang. Basahin natin sa King James Version. Kasi pag ibang version, talo na po tayo. Corrupted na po yun. Nakukuha po ba ninyo? Okay. Ngayon, paliwanag ko lang po para sa mga wala po nung nakaraan. Ano pong ibig sabihin ng contradiction? Ito po ang contradiction. Kapag ang sinabi sa dalawang kopya o dalawang magkaibang verse ng Bible ay salungat, wala tayong maipaliwanag, contradiction po yon. Pero kung meron kang paliwanag, hindi po contradiction. Bakit? Kasi may paliwanag. Kahit marami kang paliwanag, mamili na lang siya doon. Pero hindi contradiction kasi may paliwanag. Okay, bigyan ko lang po kayo ng halimbawa. Halimbawa, nabasa po natin sa isang kopya ng Biblia, nakalagay, si Jesus ay Diyos. Okay, naniniwala tayo. Ngayon, nabasa natin sa kabilang sipi ng Biblia, si Jesus ay hindi Diyos. Okay, ano paliwanag mo doon? Contradiction po yon. Wala kang paliwanag kasi sinabi hindi. Hello? Kasi sinabi hindi Diyos. Kasi sinabi Diyos. Dito, hindi Diyos. Kontra po yon.
Okay. Pero wala pong ganun sa Biblia. Wala pong nagsasabi sa Biblia na si Kristo ay hindi Diyos. Pero may nagsasabi po, nakalagay sa Biblia, si Kristo ay Diyos. Pero wala po talagang ganun. Kung may mabasa po tayong ganun, contradiction po yun. Okay, ano po yung hindi contradiction? Ganito naman. Sinabi sa kabilang banda, si Jesus ay Diyos. Tapos sinabi sa kabilang banda, si Jesus ay tao. May contradiction po ba? Wala yon. Kasi may paliwanag. Si Jesus ay totoong Diyos, nagkatawang tao, kaya totoong tao siya. Minus lang yung sinful nature. Wala lang siyang kasalanan, pero tao, totoong tao sa physical. Amen po ba? Okay, ngayon, pinag-aralan po natin sa mga nakaraan yung contradiction. Ngayon, pagka nakasagupa po tayo ng mga tao, sinasabi may contradiction, pinabasa po sa atin, meron po tayong shinare na top 12 contradiction. Sinulan mo natin sa major at sa minor. Pag nasagot po natin yung major, wala na pong problema yung minor. Ngayon, nasagot na po natin yung major, punta na po tayo sa minor. Okay, bigyan ko lang po kayo ng halimbawa. No? Ngayon, ito problema. Pag hindi nyo nasagot, anong sasabihin natin? Ano na lang ang pinakasagot natin? Typo error. Anak, baba. Okay. Karaniwan sinasagot natin sa mga contradiction. Ito, mga pastor to, mga Kristiyano. Ang sagot nila ay nagkamali ng kopya. Typo error and copyist error. Okay, ano po ang pinagkaiba ng typo error sa copyist error? Okay, ang typo error, mali sa pagsulat. Okay. So, ano po yung typo? Okay. So, ang tingin niya, mali sa pagsulat. Okay, ang tingin niya, ang basa niya, 18. Nung sinulat niya, 8. Nagkamali ng pagsulat. Pero tama yung basa niya. Typo error po yun. Kumbaga, nagtatype ka, namali ka ng spelling. Pero tama yung basa mo. Mali lang pagsulat. Typo error. Ano po yung copyist error? Yung copyist error, tama yung pagsulat niya, mali yung pagbasa. Ang nakalagay 18, ang basa niya 8. Kaya sinulat niya 8. Tama yung pagsulat niya, 8 talaga. Kasi 8 ang basa niya. Yun yung copyist error. Ngayon, ang sagot na lang natin ay typo error or copyist error. Ngayon, ang problema, wala na po yung original. Paano mo saan mo i-compare yan kung typo error? Kasi yung pinagkopya niya, nasira na. Ngayon, yung pagkokopya po, maingat po dapat yung nagkokopya. At naniniwala tayo, ginabayan ng Diyos, sa magitan ng Holy Spirit, dahil pangako po niya, iingatan niya sa lahat ng panahon ang kanyang mga salita. Kaya wala po tayong pinaniniwalaan na typo o copyist error. Ngayon, pag nakita po tayo ng conflict, corrupted pala ang Bible ko, sisirain na po nito yung paniniwala natin sa Biblia. Ngayon, ang pinakamatindi pong napag-usapan natin na sinasabi nila, mali ang Bible nyo kasi yung Genesis 1 and Genesis 2 mali na. Diba? Ano po yung Genesis 1 and Genesis 2? Nasagot na po natin to, yung creation. Pag binasa niyo yung Genesis chapter 1, iba po yung pagkakasunod ng creation. Diba? Ang Genesis 1, tignan natin yung contradiction. Ayan. Ngayon, pag ito, hindi mo na ipaliwanag, kapatid, mali na lahat ang Bible natin. Kasi Genesis 1 and 2, mali na lahat yan. So, sa Genesis 1, ang unang nilikha, halaman. Pagkatapos, isda, ibon, then hayop, and then si Adan at Eva. Yan. Pagdating sa Genesis 2, si Adan ang una. Tapos halaman, tapos hayop at ibon, pinakauli si Eva. Pag binasa niyo yung Genesis 1 and Genesis 2. Yan. So, nasagot na po natin to mga kapatid. Ano po ang sagot natin dito? Yan ay parehong tama. Bakit? Alala nyo, ang Genesis 1 is creation,
of the whole world, universe, heaven and earth, from day 1 hanggang day 6. Kasi yung day 7, yan yung Sabat. Di ba? Nagpahinga ang Diyos. Hindi naman siya napagod. Huminto lang siya, in-enjoy niya yung kanyang creation. Kaya yung 7th day, yun yung para sa Diyos. Di ba? Kapahinga ng Diyos. Yan, doon sa kanyang nilikha. Para sa Diyos yun. Diba? Sa kanya yon, yung Sabat. Okay. Ngayon, day 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yung Genesis 2, ang creation yan, napaliwanag natin, yan ay creation, special creation, on the day 6 only, between Adam and Eve. So, between Adam and Eve, on the 6th day, God created, God created the, hello? Ano yung nilikha niya? On the day 6, nakalimutan nyo na agad. Okay, the Garden of Eden. Kaya yun. Special creation yan. Nakita lahat yan ni Adan. Yan, hanggang sa kay Eva. Yan. Yan yung Genesis 2. Nasaan na ba yung Garden of Eden? Nung nagkasala ang tao, pinalayas niya si Adan sa Eva, binantayan ng kerubin, at iniakyat ng Diyos saan? Sa ikatlong langit. Kaya wala na po sa lupa yung Garden of Eden. Nandun po yung Tree of Life. Okay, napag-aralan na po natin yan. Okay, baba na po tayo. Okay, baba na po tayo. Okay, number 2. Ayan. Para po sa mga wala, 2 King 24, verse 8. 2 Chronicles 36, verse 9. Okay. Si Jehoiakim ay 18 years old na naghari. Diba? Sabi sa 2 Chronicles 36:9, si Jehoiakim ay 8 years old na naghari. So, ano bang edad talaga siya? 18 or 8? So, ang sagot ng iba, typo error. Okay, ano ang sagot natin dito? Hindi typo error, parehong tama. Si Jehoiakim ay 8 years old and 18 years old na naging hari. At naghari. Paano po nangyari yon? Alam niyo na po ang sagot. Di ba? Hindi na po natin uulitin yung sagot na yan. Napag-aralan na po natin yan. Okay, yan po yung contradict. Hindi po typo error, parehas na tama po yan. Okay, number... Okay. Okay, para dun sa... paano naging 8 years old saka 18 years old? Okay, ganito po. Para simple lang. Nung 8 years old siya, hinirang na siyang hari. Buhay pa yung hari, hinirang na siya. Ito ang papalit sa akin 8 years old. Nung namatay yung hari, 18 years old na si Jehoiakim, nag-take over na siya. Kaya parehas na tama yon. Iba yung pagkakahirang, iba yung actual na naghari na siya. Okay? Ginawa yun ni Haring David sa anak niya. Si Solomon, buhay pa siya, hinirang na niya. Bakit? Para wala ng gulo pag nawala siya. Kasi mag-aaway eh. Sino ba papalit? Kaya, naghihirang na kagad ng successor. Okay, maliwanag yon. Okay, number 3. Okay. Si Haring Ahaz, ito pinakamahirap sa lahat eh. Si Haring Ahazaya, 22 years old or 42 years old. Kasi magkaiba ng banggit. Sa 2 King ay 22 years old. Sa 2 Chronicles, 22 to 42 years old siya na naging hari. Ayan, di ba? Ito yung pinakamahirap eh. Ngayon, ano ang pinakasimpleng sagot dito? Ayan. Pinakasimpleng sagot. Ito. Tingnan mo yung verse. Ito, mga kapatid, ginagamit ng kaaway para guluhin tayo. May mga pastor di alam sagot dito. Yeah? Pag pinabasa sa iyo, sabi sa 2 King 8:26, 22 years old si Hazaya nang maghari, sabi sa King James. And he reigned 1 year in Jerusalem. And his mother's name was Athaliah, the daughter of Omri, king of Israel. Okay.
Ngayon, sabi sa 2 Chronicles 22:2, okay, 22, 2 Chronicles, sa baba. 42 years old was Ahaziah when he began to reign, and he reigned 1 year in Jerusalem. And his mother's name also was Athaliah, the daughter of Omri. Sabi din sa 2 Chronicles 42. Sabi doon sa 2 King 22. Ngayon, ano sasagot mo dyan? Kapatid, typo error. Hindi po. Parehas na tama yan. Anong edad si Ahaziah na naging hari? 22. Okay. Anong edad siya naghari? 40. Anak, balik mo dun sa ano. Ibaba na natin dun sa ibaba. Baba mo na. Ayan. Yung sa ikalawang paliwanag. Baba mo na. Ayan. Yung ikalawang paliwanag. Ayan. Hindi, ikalawang paliwanag, number 2. Baba mo. Ayan, ikalawang paliwanag. Ito yung pinakamadali. Okay. Baba mo. Okay, pinakasimpleng paliwanag. Sige, 2 King 8:26. Itaas. Bakit ganon? Okay, sige. Ayan. Verse 2. Ayan, pinakasimpleng paliwanag. Verse 2. Okay. Sabi sa 2 Chronicles 22, verse 2, 42 siya. Andito ang sikreto. Okay, 42 years old was Ahaziah when he began to reign, and he reigned 1 year in Jerusalem. His mother's name, ano sa nakalagay? Ayan ang keyword, oh. His mother's name also was Athaliah, the daughter of Omri. So ano pang sagot natin dito? Siya rin yung naghari ng edad 42. Siya yung naghari ng age 22 for 1 year, tapos naghari din siya ng age 42, 1 year. Sandali, bakit 2 beses siya naghari? Okay, anong kasagutan? Bakit nawala siya? Anong kasagutan? Ang kasagutan dyan nasa verse 1. Akyat mo sa verse 1. 2 Chronicles 22 verse 1. Okay, sabi rito, and the inhabitants of Jerusalem made Ahaziah, his youngest son, king in his stead. Okay, anong edad yon? 22. Okay. For the band of men that came with the Arabians to the camp had slain all the eldest. Okay, yung tatay niya na hari, ayan, si Jehoram, may iba pang anak. Sino ang papalit? Dapat yung panganay. Tama? Kaya lang, yung mga anak niyang panganay, ano nangyari? Ang sabi diyan, bakit yung bunso ang naghari? Napilitan siya, age 22, naghari siya. Bakit? Kasi yung mga kapatid niyang panganay, matanda sa kanya, pinatay ng mga Arabians. Kaya at age 22, naghari siya, 1 year lang, umalis muna siya. Bakit? Kasi papatayin siya ng mga Arabo. Ngayon, in his place, naghari yung nana, yung queen. So yung queen, di papatayin ng mga Arabo kasi hindi naman yun yung hari. Ngayon, sabi sa verse 2, 42 years, bumalik siya after 19 years. Kasi nag-reign siya ng 1 year, bumalik uli siya after 19 years. Kaya 42 years old na siya, bumalik siya. Clear na. Medyo wala nang papatay sa kanya. Ngayon, nangyari, sabi sa verse 2, ayan, 42 years old was Ahaziah when he began to reign, and he reigned 1 year uli in Jerusalem. His mother's name, also was Athaliah. Ibig sabihin, siya rin yun. Nag-reign ng 22, bumalik siya, siya rin yung naghari. Kaya lang, 1 year lang siya uling naghari. Ito, natuluyan na siyang namatay. At yung nanay ang naghari. Yung queen. Kasi si Athaliah, evil queen. Bakit? Daughter siya ni Omri ng Northern Kingdom ng Israel na evil king.
Naintindihan po ninyo. Ayan. Ayan. Ngayon, anong chismis dyan? Ang chismis. Bakit namatay si ano? Sino nagpapatay? Yung nanay. Mantakin nyo, napakasamang na. Para maging reyna siya, magmanatili yung pagre-reyna niya, pinapatay niya anak niya, pinapatay niya pa yung anak kasi may anak si ano eh. Siya, apo niya, papalit na hari. Dahil sakim sa kapangyarihan, ano ginawa niya? Pinapatay niya yung apo niya. Ikaw ba, Mers, kaya mong gawin yon? Ha? Yung para dahil reyna ka, papatay mo yung anak mo tsaka yung mga apo mo para maging matatiling reyna ka. Di ba? Hindi ka evil eh, di ba? Ngayon, sino evil? Itong si Atalia. Ginawa niya yon. Buti na lang, yung kanyang anak na babae ni Atalia, kapatid ni Ahazia, sinalba niya yung isang anak na bunso, tinago niya. Yung baby. Mga istorya ng mga Korean novela, kapatid. Di ba? Tinago, siya pala yung tagapagmana. Bembad ng huli, nung malaki na, tsaka lumabas, inoverthrow yung paghahari ni Queen Atalia. Kaya pwedeng istorya to na Korean novela to sa Bible. Yan ang istorya niyan. Okay? Praise God. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Okay, meron pa tayong dalawa, pero ito, kayang-kaya nyo ng solving to. Ayan ha. 1 King chapter 4, verse 26, 2 Chronicles 9:25. Kayang-kaya nyo ng solving to ha. Okay. Yung makakasolve nito, bigyan natin ng stab na Jollibee, 1 Chicken Joy. Ayan, lutas nito. 1 King 4:26, and Solomon had 40,000 stalls of horses for his chariots and 12,000 horsemen. Ilan? Take note. Ilan? 40,000 stalls for horses for his chariots. Pagdating sa 2 Chronicles 9:25, sige, 2 Chronicles, and Solomon had 4,000 stalls. Isa po ito sa pinakamahirap, no? Ay sabi, typo error yan. And Solomon had ilan? 4,000 stalls for horses and chariots. And 12,000 horsemen. Okay, wala tayong problema ron. Ang problema natin, yung Chronicle, sabi 4,000. Balik mo anak, iangat mo. Sabi sa 1 King, 40,000. 1 King 4:26, 40,000. Pagdating sa 2 Chronicles, 4,000. O, may mali ang Bible nyo. Ang laki ng discrepancy. Ay, yan? 44? Ay, typo error. Kulang ng 4,000, kulang na isang zero. Para naging 40,000. Okay? Ano po ang sagot natin? Hindi natin isasagot, siyempre, na mali ang Biblia natin. Typo error. King James na po yan, ha? King James Version. Ano ang sagot natin dyan? Parehas yan na tama. Tama yung 2 Chronicles na 4,000. Tama yung sabi niyang 1 King na 40,000. Okay, ano pong sagot? Meron pong isang pwedeng sumagot? May idea? Ano, anak? Okay. Yun ang idea ni Joshua. Okay. Okay. Merong paliwanag, pwede, na yung binigay niya doon sa mga cities ay 4,000 stalls of horses and chariots. Ayan, with the king of Jerusalem, para depensahan yung Jerusalem, di ba? Pero sa totoo lang, sabi sa 1 King, ang total ay 40,000 stalls of horses for his chariots.
Okay, palakpakan natin ng Panginoon. Hindi ko tinuruan yan, ha? Okay. Praise the Lord. Okay, ito naman yung aking paliwanag. Kasi bawat paliwanag pwede, so hindi contradiction. First King, 40,000 stalls of horses for his chariots. Ilan ang nakareserbang kabayo, stalls of horses, para sa mga chariots? Ilan? 40,000 stalls of horses. For his chariots, hindi horses and chariots. Kabayo lang yan. Ilan ang kabayo niya? 40,000 stalls of horses nakareserba sa mga chariot. Okay, ilan ang chariot niya? Baba tayo. Sa 2 Chronicles, meron siyang 4,000 stalls ng horses and chariots. So, ibig sabihin, ilan yung chariots niya na may kabayo? 4,000. Okay. Isang kabayo, isang chariot. Kita nyo ba yun? Yung, di ba? Yung nagkakarerahan pa ngayon, di ba? Merong mapaneho, merong sumisibat. Dalawa yung nakalagay doon na ano. Okay. So, 4,000 stalls for horses and chariots. Ilan? Pag sumagupa yan lahat, 4,000 chariots, may isang kabayo, may isang chariot. Ilan lahat yon? 4,000. Ngayon, ilan ang reserba niya ng mga kabayo? 40,000. 40,000 divided by 4. 4,000. Ilan? 40,000 divided by 4. 4,000 divided by 4,000. Ha? 40,000 divided by 4,000, 10. 40,000 divided by 4,000 is 10. 10 horses per chariot. So, ibig sabihin, sa labanan, nakareserba, bawat chariot merong 10 kabayo. Bakit mas maraming kabayo? At mas maraming horsemen. Kasi paglabanan, tinamaan yung kabayo ng pana, patay. Paano mo magagamit pa yung chariot? Papalitan ng kabayo. Hanggang ilan pwedeng gamitin ang isang chariot? Para ma-disable siya. Hanggang 10. Kasi may papalit na kabayo. Gagamit na naman. Paano yung mga horsemen? Marami yung horsemen. 12,000 yan. Naintindihan niyo po? Kaya yan, pagka pinakita sa inyo, sabihin niyo yon, yung 40,000, yan yung reserve niyang kabayo sa 4,000 horses and chariots. Kaya yung 40,000 na yan, mga kabayo yan, para sa chariot niya na 4,000. Naintindihan po ninyo? Nakuha ba? Okay, matindi po yan, mga kapatid. Kaya pagka yan po tinapat sa atin, ay walang contradiction ng Bible natin. Kaya wag po tayo maniwala, ay may typo error. Iba sinasagot, typo error na lang eh. Okay, last na po ito na typo error. Kasi numerical error po ito eh. Sabi nila ang Bible, numerical error. Ito 1 King 7, 23 to 26. 2 Chronicles 4, 2 to 5. Okay. Ito, to make the story short, basahin na po natin. 1 King 7, 23 to 26. And he made a molten sea 10 cubits from the one brim to the other, and it was round all about, and his height was 5 cubits, and a line of 30 cubits did compass it round about. Shortcut na tayo sa verse 26. And it was an handbreadth thick, and the brim thereof was wrought like the brim of a cup. Parang ang itsura niya, cup. Ano yung, parang pabilog, di ba? Cup, no? With flowers of lilies. Ba, mayroong mga lilies pa, no? It contained ilan? 2,000 bath. Okay, ang 1 bath, yun yung ginagamit mong tubig sa paligo. Okay, pag maliligo kayo, ilang balde ang ginagamit nyo? Isang balde, kaya kapatid. Akin, 5 tabo lang, pwede na ako eh. Ilan ang paligo mo? Ilang balde? Halimbawa, nakakadalawang baldi ka. Yun yung ibig sabihin ng, isang baldi lang, pwede na. Paligo, yun yung 1 bath. Ngayon, kung 2,000 baht,
2,000 balde. Okay, ngayon, pagdating ang laman, di ba? Pagdating sa 2 Chronicles, and he made a molten sea, okay, diretso na tayo, verse 5, and the thickness of it, okay, tuloy-tuloy na yan, and it received and held, ilan ang laman? 3,000 bath. So ano ba talaga? 3,000 o 2,000? To make the story short, gumawa po si Haring Solomon ng swimming pool. Swimming pool. May mga lilies, may mga halaman na siyempre mga okay? Ngayon, sabi sa 2 Chronicles 4 verse 5, 3,000 ang laman. Sabi sa 2 King, 2,000 baths ang laman. Ngayon, ano ang tama dyan sa dalawa? 2,000 o 3,000? Okay. Siyempre, ang sagot natin, parehas na tama yan. 2,000 sa 1 King, verse 25, 7:26. Sa 2 Chronicles, chapter 4, verse 5, 3,000. Parehas na tama. Ang problema, ano paliwanag mo? Bakit yung isa ang laman, 2,000, yung isa 3,000, swimming pool? Parehas lang naman na swimming pool yan. Ano makakasagot? Sino makakasagot? Isa lang. Idea. 2 Chronicles 4 verse 5, 3,000. Sabi. Sa 1 King 7:26, 2,000. Hindi yan typo error. Ano ang paliwanag? Meron ba? Okay, libreng McDo, stab. Bibigyan natin ng stab ng McDo. Any idea? Hindi na pwede anak ko, no? Kasi pakakainin ko si Jollibee mamaya yan. Okay, 1, 2. Naintindihan nyo ba? Kasi problema yan, di ba? Pag di natin nasagot. Bakit yung isa 2,000, yung isa 3,000 ang sinabi? Ang laman ng swimming pool ay 2,000 baths na balde. Yung isa, 3,000. Disgrasya. Ano ang tama dyan? Ngayon, sa palagay nyo, walang epekto, di ba? Pero ito, mga kapatid, pagka hindi mo alam paliwanag to, sabihin nila, may typo error yan. Mali ang Bible nyo. Hindi reliable yan. Disgrasya na po tayo. Wala pong mali ang Biblia, at least sa King James Version. Ano ang paliwanag? Okay, sirit na. Okay na po tayo. Sirit na, no? Okay. Balik ka, anak. 1 King 7, verse 26. Verse 26. Okay, yung swimming pool ay naglalaman ng 2,000 baths. Tama po yan. Naglalaman ng 2,000 baths. Ano laman na tubig? 2,000 na balde. Okay, swimming pool. Okay, balik tayo baba tayo sa 2 Chronicles. Yan. Sabi sa 2 Chronicles, it received and held. Hindi sinabing it contained. Ang sabi sa verse 5 sa 2 Chronicles, it received and held ilan? 3,000 baths. Ang sinasabi sa verse 5, ang kanyang capacity. Ano ang capacity niya? Pag pinuno mo, kaya niyang 3,000. Gusto niyo ba yung swimming pool, punong-puno? Pag sakay mo doon, ang dami mong bisita, apaw na yon. Si Haring Solomon, pag maliligo siya, ayaw niya ng puno. Ang gusto niya, ang laman, 2/3 lang. Ano yung 2/3 ng 3,000? 2,000. Kaya, balik ka sa 1 King, it contained 2,000 baht. Kaya si Haring Solomon, pag maliligo, nilalagyan niya lang ng laman ng 2,000. Okay? 2/3 lang. Pero ang capacity niya, sabi sa 2 Chronicles, ay 3,000 capacity. Buha niyo? Di ba, pag maliligo kayo, timba, pinupuno nyo ba?
Hindi eh. Yung capacity niya, ito puno. Pero ang gagamitin ko lang, mga kalahati lang, pwede na. Okay? Kaya wala pong contradiction. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. So, ito po ay napakasimple pero napakahalaga po nito, mga kapatid. Kaya ang ating pong tinuturo, baba na natin, anak, sa pinakadulo, na ang Diyos, tapat po siya sa kanyang pangako. Ano po yung pangako niya? Na ang kanyang salita ay iingatan po niya. Okay? Iingatan po niya. Anak, yun na lang sa unahan, yung pinaka-main verse natin. Pinaka-main verse. Ano po yung sabi niya sa kanyang salita? Ang 1 Peter, pinakadulo, pinakauna, scripture reading. Sabi po sa unang Pedro, kabanatang 1, talatang 23, yamang ipinanganak kayong muli, hindi sa binhing nasisira, kundi sa walang kasiraan sa magitan ng salita ng Diyos na nabubuhay at namamalagi. Wala pong kasiraan yan. At least, saan pong version? King James Version, supported by New King James Version. Yung Tagalog, may halo pong korupsyon. Kaya po, ingat po tayo. Kaya susuriin po natin yung translation niya pagdating sa Tagalog. Kasi mamamali po tayo ng turo ni Kristo. Lalong-lalo na po yung Matthew 17 verse 20 kanina. Pag sa Tagalog, mali na. Okay po ba? Okay, manalangin po tayo. Aming Amang Diyos sa langit, salamat po sapagkat totoo kasi yung pangako, iniingatan mo po ang salita at wala pong mali. Kaya po, mali po yung mga paratang ng tagamundo na ang aming Biblia, at least sa King James Version, ay maraming contradiction. Wala pong contradiction, nakita po namin, dahil totoo ka at tapat sa iyong pangako. Dalangin ko po, Panginoon, mahalin namin ang iyong mga salita. Pagbulay-bulayin namin ng tama ang iyong mga salita. Sapagat ito po, ang iyong salita ay walang korupsyon. Ang iyong salita ay ang binhing hindi nasisira na namamalagi magpakailanman na siyang nagbibigay sa amin ng buhay at bagong kapanganakan. Salamat po, O Diyos. Pagpalain mo po ang bawat isang narito sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Tayo po tayong lahat. Awitin po natin ang ating doxology. Okay. Tapos po nito, mga kapatid, meron po tayong short training lang tungkol po sa ating healing training. Okay? Divine healing training. Saglit lang po yon, maiksi lang. Kaya awitin po natin doxology.
pag-ibig ng ating Diyos Amang nasa langit, ang biyaya at pagliligtas ng ating Panginoong Kristo, at ang paghahari sa atin ng Holy Spirit ay sumaatin palagi, ngayon at magpakailanman. Amen, amen. Okay, pumuna po. Okay, papanalangin po natin ang lahat ng mga tatay. Okay, lahat po ba? Yung mga tatay, ito po yung